Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Thursday. So, Bloody Thursday ulit tayo. October 5, 2023. So, laglagan po yung mga stocks natin. So, lakas naman ng drop natin ngayon. Balik tayo sa below 6.2 kaagad. So, kasi medyo malakas po yung drop ng market po natin. So, nag-drop tayo negative 1.9% and then balik tayo dito sa 6,178. So, meron kasi tayo malakas na net foreign sell. Umabot po siya ng 475.8 million. Ayan. So lumabas po ulit yung ating mga foreigners dito sa market. Pero pag tinignan mo yung Asian market, kasi nga medyo outlier tayo, di ba? So yung galaw nila berde kasi yung US market natin kagabi nag-close ng medyo malakas. So sa Philippine market, nadali yung mga stocks natin kasi nag-giveaway yung support natin dito sa MA9. Okay? So siguro kung may bounce si Od, kung hindi maganda sa Asian market bukas, baka mag-bounce si PSE kasi medyo malakas din yung drop ng index naman natin for today. So hopefully may bounce para Good Friday naman tayo bukas. Okay? So ito yung mga trending stocks natin. So nanguna lagi itong si dito natin kasi medyo malakas nga yung galaw niya last time pero nag-drop pa rin siya. So negative 2.87%. So buti hindi bumibigay yung price action yung dito natin. So tapos si PHR, ito yung winner natin for today. So yung mga stocks ni Dennis Oy medyo sumisipa, no? Pati si Chelsea, di ba? PNX last time is medyo sumipa yung price action niya. So ito si PHR, ito pa rin naman yung news natin kahapon sa kanya na sabi natin, meron kasing investor na tumitingin sa kanya doon sa gaming portion ng kanyang 'di ba gambling gambling business si PHR natin. Okay? So nag-up siya 12.68%. Si Green hindi ko nasilip yung price, silipin na lang natin yung action niya. So hopefully ano ba siya, nag-profit taking din ba siya? Pero kahapon 'di ba medyo malakas yung galaw ni Green. Si Merrimart, so 0% naman siya for today. So medyo lumaban siya sa negative sentiment ng market natin. Buti na lang kasi medyo nag-spike din siya, di ba, from the past few days. Megawide, hindi ko sure bakit siya nag-trending dito sa listahan natin. Pero gain siya ngayon ng 0.92%. Yung price action niya, para siya may breakout din. So siguro, kaya maraming nag-anticipate, baka sumipa si Megawide po natin. Okay? At si SEC, so bumigay na yung price action, second day na medyo malaki yung red candle natin. So nag-drop po siya ng 2.7% for today. Medyo malakas yung foreigner niya. So negative 14.39 million. So net foreign selling itong si SCC natin. Okay? So hindi makahanap ng support yung index natin bagkos bumigay yung price action natin sa kanya. Binutas pa pati yung pinaka MA 20 ng index natin. Ayan. So, kinain din niya yung mga gains natin dito. Maliban syempre sa mga nag-stay sa taas at saka yung mga bagong breakout. Kagaya nitong si BHR at saka si dito naman natin. Okay? So, disclaimer pa rin guys sa mga viewers natin. So, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa kanya, due diligence na po, and then ikaw po bahala mag-decide kung anong stocks yung gusto mong bilhin naman. Okay? At then follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys. Or kung gusto mo, join ka sa trading group kung gusto mo ng guide sa Philippine market trading investing. So, nasa bad times ulit tayo ng market. So, hopefully, makabawi tayo for the coming few trading days. Pero ngayon, one day na lang, di ba? Friday bukas. So, anyway, hopefully mag-bounce yung market natin. So check mo lang po yung ating trending stocks review, yung ating company reviews, yung mga sample trades natin, and then aral-aral ulit dito sa technical indicators natin. Pero yung buhos kasi yung yung galaw. So no choice tayo dyan. And then yung ating fundamentals para sa mga risk management plus yung ating mga PSE market studies naman. Okay? So check mo lang. Tapos sa games, yung ating crypto ko to. So hindi pa naman tayo nakapaglagay ng bago sa kanya. So hindi naman tumuloy yung yung breakout na nakikita natin kay Bitcoin. So nag-stay din siya. Actually may pullback pa nga siya, di ba? Okay? So follow mo ako dito sa social media, dito sa Facebook account at saka dito sa Facebook page po natin. Check na lang po yung mga posts natin diyan. Sa articles natin dito sa Bodega Peak,
sa local market, sa US market at saka sa crypto. And then sa mga side hustles natin dito sa ating money earners. So check na lang po. Yung mga sideline lang naman yan. Ayan, tingnan natin yung summary muna ng index natin bago natin pag-usapan yung ibang galawan. So tinamaan yung property natin. So nag-drop yung property, medyo pinakamalakas, minus 2.45%. So marami sa kanila nag-drop. Pero halos lahat naman more than 1.5%, diba? So kasi yung total average natin is 1.9%. So bad news sa majority ng stocks. Siyempre, yung mga merong PHR, congrats po sa inyo. Pero majority ng stocks is laglagan. So net foreign selling pa rin. So medyo mahina yung market. Negative 475.8 million. Tapos traded value is 5.43 billion. So yun pala yung pinaka main reason bakit tayo ayan, yung hindi pa rin nakakaalam bakit tayo biglang nag-drop ngayon. Kasi yung inflation natin is mataas. Ayan, nakalimutan ko sabihin doon sa intro natin. Umabot tayo ng 6.1%. So tumaas. Di ba, more than 5% na lang tayo last month. Halos bumababa siya for the last 2 months pero bumalik tayo sa 6%. Ewan ko kung babalik yung presyo ng bigas, di ba? Tinanggal na yung yung price cap. So, inflation yung persistent sa market po natin. So, anyway, 6.1%. Ayan, yan yung exact na value para sa Philippine inflation po natin. So, yung leading factors natin, yung fuel, so yan po yung umakyat, di ba? So, itataas na nga ng piso, di ba? Yung mga pamasahe sa mga designated areas. And then, yung presyo ng bigas. Ayan. So, yun yung pangunahing kasi, consumer. Ayan. So, foreign funds sold. Ito yung mga binenta ng foreigners natin. BPI, Metrobank, so mga banks. Si Mer, si Ani, SSP, si ABA, Ali, Philrich, Globetel, Converge, Cebu, Robinsons, FNI, at saka si SCC naman. Okay? China Bank wins highest governance distinction for the second year. Okay, good. ICT, nag-drop din, 1.84. Will be handling Europe East Coast of South America ESE2 service. Ayan, so may bago siyang yan, project. Bilyonaryo Dennis Anthony Uy sa Converge to, di ba? Taking on a new role as the Marcos administration's special envoy to the Republic of Korea for digital transformation. Ayan. So, pero yung price natin, di ba? So, hindi naman ganun kalakas yung galawan niya. So, share buyback tayo. Meron kay AP Robinson. Tapos si SMPH, medyo malakas yung drop. Most amongst builders and property stocks as IMF says that local interest rates may need to stay higher for longer until inflation firmly falls within the target range natin. Okay, so nauna si SMPH sa property na nag-drop. So kanina umaga to, gain yung mga stocks na iba pero nag-drop din siya. So nagtakbuhan din yung mga traders natin. Bloom raises 5.6 billion in top-up placement. So meron siya maintain rating na buy para kay Call. Yan lang na post ko galing kay Call natin. NGCP, nasa hot seat yata kay Ma'am Risa. And then, unit of ICT, yan yun. SLF buys into Dialogue Health. SM optimistic in portfolio investment. Short selling, so parang minamadali October 23. So, nag-aanda ba yung foreigners para sa short selling ng market? So, inflation, yan yung pinaka-catalyst ng drop ng market po natin. US shares, US shares natin kahapon okay siya pero ngayon parang pullback din siya. So, yun yung mga galawang kanina umaga. Ito mga post kanina umaga to businessman Mel Bilarde now telecom to file appeal after Court of Appeal dismisses petition for automatic approval of allocation of mobile frequencies. Ayan, pinaglalaban pa rin niya. Tapos, this is also above consensus forecast of line of forecast natin, no? Ng government, 5.3 pero yung actual is 6.1% naman. Okay, so balik. Taas presyo yung mga inflation natin. Yung mga post, yung mga summary ng mga REITs at saka mga IPOs natin. So, mapula pa rin naman. Okay, tapos yung US market. Akala ko good vibes sa PSE market kasi yung tingnan mo yung galawan kahapon dito sa bandang US. Si Dow Jones nag-up siya 0.39, Nasdaq 1.35 and then si S&P 0.85.
18%. Tapos yung representative pa natin, nag-up din siya ng 1.3%. Ayan, pero wala. Hindi kinaya ng powers ng market kasi mataas po kasi yung inflation po natin. Okay? So guys, yung mga gusto ng trading community, pwede po kayong sumali dito sa Patreon channel natin. So open naman siya anytime. So double check na lang po. PSE Market, Trading and Investing naman. Okay? So mukhang magandang pag-aralan ngayon yung mga shorting kasi yun yung susunod na gagawin ng stock market natin. So kailangan medyo adapt ka na rin, di ba? Kasi medyo kakaiba din eh. Tapos minsan nakakasunog yung shorting kasi pag bigla nag-spike yung price action. So yun yung mga iwasan natin pagdating ng shorting. Okay? So refresh natin to. So dalawa lang yung Verde at sobrang baba pa. Si Bloom at saka si ASEAN natin 0.6 at saka 0.58%. So property nga nauna sa drop si SMPH 4.36. So meron kayang hopefully may bounce bukas kasi grabe naman yung drop po. URC 4%, Monde 4, GTCAP 3%, Nickel 3, AGI and then 3.09%. So net foreign sell tayo 475.7 million and then pinakatinamaan nga po is si properties po natin. Foreign participation 58% and the local is 42%. Siyempre, winners natin is mga small caps or penny stocks. PHR, so siya pinakamataas 12.68%. Hanap tayo ng iba. Si LAN 3%, si OR 4.41, si Web, nabuhay si Web 3.7, si Ever 3.45, 3.4 si Mart, si Tech nabuhay din 2.51. And then, sino pa ba? Chelsea, 1.67. So sa losers po natin, sino ba pinakamalakas? Yung mga blue chips yata malakas eh. Mga penny stocks to. Si Now, minus 6.45. SMPH, ayan na. So si Monde, PLC, nag-drop. Nagko-correct na rin yata si PLC. Minus 3.45. AGI, minus 3. Pure Gold is 2.87. So balik tayo sa sa area ng mga breakouts last time kasi 6.1 ulit eh. Di ba yung pinakamababa is 6,000 naman dito sa index natin. Okay? Anyway, no choice. Abang-abang ulit tayo sa bounce ng market natin. So ngayon, magre-retest tayo bukas. Saglit na. Nakatama ba yung screen natin? Ayan. So anyway, palitan natin to. Tapos lagyan natin ng line ng resistance. 6,300 pero yung current na galaw. So naghahanap ng support si index. Solid yung solid red candle. So hindi pa natin makita. So tignan natin. Tignan natin kung mag-bounce tayo dito sa 6143. Meron tayo reference dito yung dalawang parang bottom dito sa area na to. So dalawang week ng candle natin. Pero bad sign syempre sa market kasi bumagsak ulit tayo ng RSI 50. Tapos hindi natin alam kung hanggang saan yung idadrop pa natin for this trading natin, kung hanggang bukas pa siya kasi solid na red candle po tayo. Ayan. So medyo mahina, matamlay at saka madugo dito sa PSE market. Okay? So tingin na lang tayo dito sa US market. Mukhang drop din sila. Hopefully, okay. So hopefully kung halimbawa drop dito sa US market kasi malakas kahapon, mag-bounce din tayo kasi baliktad tayo ng galaw sa global market. S&P 0.07, Dow Future 0.17, mapula, pero yung Nasdaq ay 0.06%. So nagtatry na mag-bounce si Nasdaq index natin. Okay? So European market is verde, US market kahapon is verde din, and then sa Asian market tingnan mo. Tayo lang yung binenta ngayon kasi nag-drop tayo, di ba? Halos 2% yung drop. Tapos dito sa Asian market, puro verde naman. Ayan. So baliktad tayo ng galawan. Tapos siguro kasi nga sinundan tayo ng negative news po with regards sa inflation po natin. Okay? So persistent yung inflation. Matagal na yan ilang buwan na yung 3 months na above 6% yung market yung pinaka natin yung inflation sa Pilipinas. Okay? So dito naman sa crypto natin, Bitcoin is nagstay sa 27K, Ethereum 1.6 and then 212 itong si BNB. So medyo mix, may mapula, merong berde dito sa mga cryptos natin as of this time. Okay? So refresh ulit natin to para hindi siya mag-close.
And then pag-usapan natin yung ating mga trending stock. So tingnan na lang natin yung chart. Okay, tapos siyempre pag nag-bounce tayo bukas, hanap-hanap tayo ng pwesto. Kasi medyo malakas yung yung drop ng index. Baka naman magkaroon siya ng technical bounce bukas. Okay? So dito natin nagde-drop pa rin yung price action natin. So malamang mag-retest tayo dito sa malapit sa 3 pesos. So yan po kasi yung next na support niya kasi red candle pa rin tapos hindi pa rin natin makita yung reversal ng trend niya. So nagpa-profit taking pa rin yung iba, medyo considerable pa rin na medyo malaki din yung volume ng sellers natin sa kanya, and then bumabalik ko ng konti yung direction ng ating MACD formation naman sa kanya. So nauntog siya. Nag-try siyang mag-recover kanina kasi may weak dito sa bandang taas pero mahina din kasi yung buong market is sobrang hina. So kailangan mag siya, mag-bounce dito sa 3 pesos kung hindi. Ang next support kasi medyo mababa. Nasa 2.8 yung pinaka-next na support. So watch out na lang sa mga may hawak pa rin kayo dito natin sa mga dito natin expo natin. Okay? So nag-drop tayo kay dito ng negative 2.81%, 71K net foreign buy. FMS call ang buyer and then FMS call din yung ating pinaka-main seller. So karamihan is locals po yung traders kay dito. Si PHR ganun din kaya mga locals din. Okay, solid yung solid yung candle natin kay PHR. So nandito yung mga traders. So dahil sa nag-close na gap siya pala Hindi ko napansin tong gap na to kahapon. Okay, so may gap pala siya, nag-fill the gap dito sa bandang kaliwa. Okay, so currently nasa resistance area 0.8. Tingnan natin kung mabutas bukas. Support is syempre dito sa 0.72 dito sa bandang gap. Kaya pala medyo nahirapan siya ng 2 araw dito sa gap up niya. Okay, so pabalik na siya Pabalik. Ito yung level niya nung si Bloom is nakipag-usap sa kanya, di ba? Gustong mag-invest sa kanya dito sa area na to. So halos makabalik na rin si PHR natin. So yun lang pala kailangan niya yung news with regards sa bagong investor. So yun nga lang, overbought na is nasa RSI 81 na po tayo. Kailan yung volume niya malakas pa rin kasi lumalaki yung volume niya. So congrats sa mga malakas yung loob kasi palaktaw-laktaw yung yung price action natin sa kanya bago siya ngayon nagkaroon ng 12 pesos na 12% na price action naman. Okay? So based dito sa galaw, nag-up siya ng 12.68%. So laki. Net foreign is 122K. Call FMS ang buyer and then call FMS yung ating pinaka-main seller. Next, green. Ayan, di ko napansin yung yung price action ni green. Ba nangyari? Okay, so meron siyang pullback ng konti. Ayan, pullback siya. So yung volume niya, maliit lang naman. Hopefully, mag-form siya ng flag. Di ba sabi natin, nag-reverse ng direction. So ngayon, nag-resist siya ng konti. So may reference tayo sa resistance dito sa 0.4. Sakto sa 0.4. And then, ang support, medyo malalim kasi yung support na ito Actually, yung actual support niya dito malapit sa sa MA9. So tingnan natin kung pwede rin naman mag-double check siya dito sa 0.37 and then saka siya umarangkada kung magsusupport tong 0.37. Pag hindi, kita-kita tayo dito sa malapit sa MA9. Hopefully mas matigas to, mas malakas yung support kumpara dito sa kung sakali magkaroon siya ng breakdown dito sa 0.37. So medyo broken yung trend ng RSI natin. So kita mo medyo bumalik ko siya dito. Pero yung MACD is strong pa rin naman siya. Nandito sa ibabaw ng red line yung ating pinaka blue line para kay green naman. Ayan. So wala pa tayong mga news ngayon So wala akong nakita na mga catalyst nito. So minus 2.53%. Wala siyang foreigners. Triton call ang buyer and then siya din po, si call Triton din po yung ating pinaka-main seller para kay green. Merrimart, so hindi gumalaw yung price, 0%. Okay. So nag-spike pala. So nag-spike siya pero mukhang malakas yata kasi yung baka nag-profit taking na yung iba. Simula sa breakout niya, halimbawa ito yung breakout natin, nag 16% na si Merrimart natin. So nauntog siya kasi medyo sumipa ng sobrang lakas ng profit taking yung iba. Pero dahil sa sipa na yan, so nag-stay siya dito sa RSI na 78. So
78 naman na siya dito sa green candle, kaya lang nag-profit taking nga siya. So anyway, yung RSI is overbought. Okay yung trend, pero okay yung trend niya. So nasa trend pa siya. And then yung MACD natin is very bullish pa rin naman. So ano kaya to? Undecided yung candle eh. Yung iba siguro lumabas nga kasi medyo pangit yung galaw na market natin. So yung support, pwede mo ilagay dito sa 1.18, pwede. And then 1.27 yung pinaka main na resistance naman natin sa kanya. Okay? So based sa price action, 0% si Merrimart. May buying ba to ng foreigners? Hindi ko napansin eh. Merrimart, meron ba? Wala eh. Wala tayong nakita na foreigners. Minus 135K. Net foreign set. Call Luis a buyer and then call Unicap yung ating pinaka-main seller. Tapos mega wide. So pinag-uusapan to kasi di ba gusto niyang ayaw mag-bid sa NAIA. Gusto niyang divest into property, di ba? So nag-invest siya sa mga properties as of this time. So kung yung trend, ang dami niya kasi dividends, so kaya ang daming gap dito yung mga hindi nakatutok sa kanya last time. So meron siyang konting breakout dito sa downtrend niya, pero medyo nahirapan pa rin naman yung price. So resistance na lang muna. Check muna tayo dito kasi ito yung mga gap area niya dito sa 3.3. Ayan. So guide na lang yan. Kung sakaling mag-breakout, di maganda, meron siyang gap na pwedeng i-fill. Kung sakaling meron siyang mga lalabas na mga good news. RSI is okay. And then MACD is nag-start na mag-reverse o naka-reverse na yung blue line dito sa ibabaw ng red line. Okay? So hindi pa masyadong visible yung kung meron na bang karga, wala pa itong si Mega White. SCC, so hindi na lumabas yung chismis natin sa kanya with regard sa dividends. So nag-aalisan din yung investors, di ba? Kasi mahina yung market. So nung tinignan natin to, yung net foreign sell niya, medyo malaki. So 2.76% loss si SCC. 14 million yung net foreign sell. So medyo nag-unload. Papa Call ang buyer and then Papa Macquarie yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So breakdown yung support, not so good. Maghanap ulit tayo ng support. Resistance 35, hindi umabot sa 36. Kala natin may breakout pa. And then another retest tayo dito sa 33 or 32.8. Yan nilalagay niya na resistance. So medyo lumabas yung iba talaga kay SCC kasi may volume eh. Meron siyang volume dito. Ayan, so medyo mahina. So hanap muna ng support. Hopefully yung retest natin dito sa 33 pesos is hindi mag-breakdown si SCC natin kasi maraming lalabas pa pag medyo nag-breakdown pa tayo dito sa 33 pesos. So medyo bearish na yung MACD. Yung blue line is nasa ilalim po ng ating red line naman. Okay? So yun lang yung ating review for today. So medyo matamlay tayo kasi nga yung mga stocks natin nag-pullback na naman. So di ba iniisip natin saan ba yung next na support? Kala natin ito. Ang scenario is ito. Mag-bounce siya dyan pero hindi nangyari. Ang nangyari sa kanya is nag-drop. Ano ba yung next na very bullish tayo, no? Nilalagyan ng bounce lagi. So, yan ba? Yung next na galaw niya? Or worst case scenario, double bottom tayo dito sa bandang 6,000 level naman. Okay? So, wala kasing walang foreigners ulit. So, wala ulit tayo makita na mga foreign buy dito sa market naman natin. Wala. Mag-aantay tayo ng tamang setup ulit ng mga stocks. So, para sa mga hindi nakasakay last time, and then nagkaroon ng opportunity yung mga stocks na binabantay natin, then yung next na bounce na lang ulit, yung babantayan naman natin. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today. So, meron pa tayong isang trading na araw. So, don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide. Tapos, crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Budagi Pig, Money Earners, Twitter, and then yung Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market. So, pwede po kayo sumali sa Patreon channel naman. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.